Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga gayas, ay pag-uusapan po natin kung nagtapos po ba si Yorme Isko sa Oxford o Harvard University mga kuys, mga gayas. At yung kapanahonan po ni Yorme Isko, yung Hakot Awards ng Maynila mga kuys, mga gayas. At yung tatlong bagong ospital mga kuys, mga gayas. Yan po ang pag-usapan natin sa video ito mga kuys, mga gayas. Mega shout out po sa ating mga kaibigan na talagang solid po yan na Yorme Isko Moreno supporters, at solid po yung mga subscribers natin mga kuys, mga gayas, na sina Ma Melcy. Shout out po Ma Melcy, at pakibisita po ng kanyang YouTube channel at sa kanyang Instagram mga kuys, mga gayas. Ito po yung account niya mga kuys, mga gayas. At mega love shout out po kay Ann at Alma at kay Francisco mga kuys, mga gayas. At sa lahat po ng mga supporters o subscribers po natin mga kuys, mga gayas, na lagi pong nanonood at nagkukomento sa ating mga video, mga mega love shout out po sa inyong lahat. Guys, so without a further ado, let's begin. Totoo bang nag-aral si Isko Moreno sa Harvard University sa Amerika at sa University of Oxford sa England? Si Isko ay isa sa mga simbolo ng pag-asa ng mahihirap na Pilipino. Sinong mag-aakala na ang nooy namumulot ng basura ngayon ay tumatakbo na bilang presidente ng Pilipinas? Ang kanyang ama na si Joaquin ay nagmula sa probinsya ng Antique sa Visayas at nagtrabaho sa Maynila bilang kargador sa pier. Ang kanyang ina naman na si Chayong ay nagmula sa probinsya ng Samar sa Visayas at isang labandera. Naging squatter ang kanyang mga magulang sa Tondo, Manila, kaya doon na rin ipinanganak si Isko at natutong makipagsapalaran. Ngayong tumatakbo na siya bilang Pangulo ng Pilipinas, ay hindi maiwasang mapag-usapan kung ano ba ang pinag-aralan ng dating squatter at basurero na ito. Sapat ba ang kanyang talino at pinag-aralan upang mapatakbo ang buong bansa? Kaya ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang edukasyong natapos ni Isko Moreno Dumagoso. Si Isko ay nagtapos ng elementarya sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Manila. Habang nag-aaral doon ay natuto na siyang magtulak ng kariton upang mangolekta ng mga bote, dyaryo at iba pang kalakal upang ibenta sa junk shop. Tuwing gabi naman ay nangongolekta ito ng pagpag o tirang pagkain sa basurahan ng mga restaurant upang lutuing muli at ulamin. Nag-aral naman siya ng high school sa Tondo High School. Sa mga panahong iyon ay pagiging pedicab driver naman ang isa sa mga naging racket niya. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi na kaagad siya nakapag-aral ng kolehiyo hanggang sa pinalad na makapasok sa showbiz sa edad na 19 noong 1993. Taong 1998 naman ay iniwan niya ang showbiz upang tumakbo bilang konsehal ng Maynila dahil sa paniniwala niya na itinadhana siya sa public service. Samot-saring trash talk ang natanggap niya ng mga panahong iyon dahil artista lang daw siya at high school lang ang natapos, ngunit nanalo pa rin sa eleksyon. Kaya para mahasa ang kanyang kaalaman sa paninilbihan sa bayan ay pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Nag-aral siya ng kolehiyo sa International Academy of Management and Economics at nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Nag-aral din siya ng kursong Public Administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pumasok din siya sa University of the Philippines o UP upang mag-aral ng kursong para sa opisyal ng gobyerno na Local Legislation and Local Finance. Kursong Bachelor of Laws naman ang inaral niya sa Arellano University. Pumunta rin siya ng Amerika upang mag-aral ng Strategic Leadership Program sa prestihiyosong Harvard University. Naging parte rin siya ng International Visitor Leadership Program ng US State Department sa Washington, D.C. Nagtungo naman siya sa England para mag-aral ng Executive Education Program sa University of Oxford. Binigyan din siya ng honorary doctorate degree sa Community Development ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at honorary Doctor of Laws degree naman
mula sa San Beda University. Malayo na ang narating ni Isko sa buhay at pati na rin sa edukasyon. Maraming tao ang nakapansin na tila bumabalik na ang ganda at sigla ng lungsod ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas na nooy tila tumatamlay na at napag-iiwanan. Nakita ng mga mamamayan na talagang malaki ang magagawa ng maayos na pamumuno sa isang bayan. Napatutunayan pa ito ng mga pagkilala sa lungsod ng mga institusyon at ahensya ng gobyerno. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang awards na natanggap ng Maynila sa panahon ni Isko Moreno. 2021 Most Business Friendly Local Government Unit. Ang parangal na ito ay iginawad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa Maynila nitong November 2021. Ang PCCI ay isang non-government organization ng mga pribadong negosyo na nakikipagtulungan sa gobyerno pagdating sa mga usaping makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Iginawad ng PCCI ang pagkilalang ito sa local government unit na matagumpay na nagpapanumbalik at nagpaparami ng mga negosyo sa kanilang lugar sa pamamagitan ng mga makabuluhan at makabagong programa at patakaran. Good Financial Housekeeping Award. Ang parangal na ito ay ibinigay ng Department of Interior and Local Government o DILG sa Maynila noong October 2020. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap ng ganitong award ang lungsod dahil sa pagiging transparent at maayos na paggamit ng pondo. Champion City. Hinirang na Champion City ang lungsod ng Maynila sa 2021 Global Mayor's Challenge ng Bloomberg na nilahukan ng 631 na syudad mula sa iba't ibang bansa. Base ito sa pinapakitang tibay, makabago at ambisyosong mga ideya ng lungsod sa pagharap sa mga hamon sa kabila ng pandemya. 3 awards naman ang nasungkit ng Maynila sa ginanap na Digital Governance Awards 2021. Ito ay inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang kilalanin ang inisyatiba ng mga lokal na pamahalaan na iangkop ang kanilang pamamahala at proseso sa mga makabagong teknolohiya. Best in Customer Empowerment Award, First Place. Best in LGU Empowerment Award, First Place. Best in Business Empowerment Award, Second Place. Noong Digital Governance Awards 2020 naman ay nag-uwi rin ng 2 parangal ang lungsod ng Maynila. Best in Customer Empowerment Award, Second Place. At Best in Government Internal Operations Award, Second Place. Overall Competitiveness Award for Highly Urbanized Cities 2020, First Place. Ito ay iginawad ng Department of Trade and Industry o DTI. Kasama nito ang 4 pang parangal na natanggap ng lungsod sa kategorya ng Highly Urbanized Cities. Most Competitive in Infrastructure Award, First Place. Most Competitive in Government Efficiency Award, First Place. Most Competitive in Economic Dynamism Award, Third Place. At Most Competitive in Resiliency Award, Third Place. Nakatanggap na rin ng mga parangal ang alkalde ng lungsod na si Isko Moreno Dumagoso kagaya ng mga sumusunod. Gusi Peace Prize for 2019. Ito ay ginawad sa kanya ng Gusi Peace Prize International noong November 2019 dahil sa kanyang tuloy-tuloy na pagsulong ng mga positibong pagbabago. Management Man of the Year mula sa Philippine Council of Management noong November 2019. Hero of the Year na iginawad ng Gawad Filipino Heroes Award noong December 2020. Man of the Year. Natanggap ito ni Yorme ng 2 magkasunod na taon ng 2019 at 2020 sa Asia Leaders Award. Ito ay pagkilala sa kanyang huwaran at epektibong paglilingkod sa publiko. Award of Excellence. Ang parangal na ito noong November 2021 ay mula sa Federation of Indian Chamber of Commerce Incorporated. Talaga namang nakakatuwang makita na may mga leader na nagdadala ng pagbabago sa bansa. Sino-sino pa ang mga bagong leader
na maayos na naglilingkod sa bayan. Mahalaga ang pagkakaroon ng isang magandang healthcare system ng isang bansa. Iyan ay nakita ng bawat Pilipino ngayong panahon ng pandemya. Maraming buhay ang nailigtas pa sana kung mayroon lang sapat na kapasidad ang ating mga ospital. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 3 ospital na pinagawa ni Mayor Isko Moreno sa Maynila. Number 1. Bagong Ospital ng Maynila. 2.3 billion pesos ang inilaang pondo mula sa kita ng lungsod upang ipatayo ng 10-story na makabagong ospital na matatagpuan sa Malate, Manila. Ito ay fully air-conditioned na may 384 beds, 12 intensive care units o ICU at 20 private rooms. Mayroon din itong 3-story na parking area at helipad para sa emergency cases na kailangan ng airlift. Makabagong kagamitan at teknolohiya ang gagamitin dito. Mas magandang serbisyo at sapat na medical professionals at tatapat sa mga nangungunang private hospitals sa bansa. May kakayanan itong magsilbi sa mga maseselan na operasyon, kagaya ng operasyon sa puso. Sinimulan itong gawin noong June 2020 at sa ngayon ay 70% complete na. Inaasahang matatapos ito early 2022. Number 2. Manila COVID-19 Field Hospital. 154 million pesos ang inilaang pondo ng lungsod upang ipagawa itong ospital na nakatuon para sa mga pasyenteng nahawa ng COVID-19. Itinayo ito sa loob lamang ng 52 days sa Burnham Green ng Rizal Park at binuksan noong June 25, 2021. Ginawa ito upang mabawasan ang bilang ng mga nasasawi, lalo na noong lumulobo ang dami ng kaso at walang bakante sa mga ospital. Ito ay fully air-conditioned na may kapasidad na 336 beds at libre pa ang pagkain ng mga pasyente rito. Tinatanggap dito kahit hindi taga Maynila at kapag naging severe ang sintomas ay mayroon ding libre na Remdesivir sa lungsod. Binabayaran ito ng aabot sa 18,000 pesos kada turok sa mga pribadong ospital. Number 3. President Corazon C. Aquino General Hospital. 110 million pesos ang nakalaang pondo ng syudad para sa itinatayong ikapitong pampublikong ospital sa Maynila. Papalit ito sa President Corazon Aquino Health Center na ipinatayo ng yumaong Mayor Alfredo Lim noong 2010. Matatagpuan ito sa Baseco Compound sa distrito ng Port Area na isa sa matataong lugar at maraming mahihirap. Ang 3-story hospital na ito ay may lawak na 2,000 square meters at may kapasidad na 50 beds. Magkakaroon ito ng 24/7 fully operational emergency room, digital X-ray equipment at centralized oxygen supply line. Sinimulan itong gawin nito lamang October 2021 at inaasahang matatapos sa June 2022. Maituturing nating pangunahing pangangailangan ang mga libre at pampublikong ospital sa ating mga lungsod, lalo na't marami sa kababayan nating mahihirap ang walang nakahandang pera para sa pagpapagamot kapag nagkakasakit. So ayun nga mga kuys, mga guys, no, klarong-klaro po na nag-graduate po si Yorme Isko ng Oxford University at saka sa Harvard University, mga kuys, mga gayas, na taliwas po yan sa mga sinasabi ng ibang tao na hindi daw nakatapos si Yorme Isko ng kolehiyo, mga kuys, mga gayas. 2 kilalang mga university pa sa buong mundo ang napasukan po ni Yorme Isko, mga kuys, mga guys, no? At congrats din sa 3 napakalaki, napakabago, high-tech na mga bagong ospital ng Manila, mga kuys, mga guys, no nga. Sa panahon po yan ni Yorme Isko Moreno, mga kuys, mga gayas, ang palakpak na nandyan. Yan po ang Yorme Isko natin, mga kuys, mga gayas. At sa panahon po ng kanyang pagka-mayor sa Manila ay talagang marami po siyang award. Kaya nga Hakot Award po si Yorme Isko, mga kuys, mga guys. No, yan po ang Yorme Isko
na talagang tinitingala po natin at iniidolo dahil nga po sa kanyang nagawang pagbabago ng Maynila at kung sakali namang papalarin at tatakbo siya sa mataas na posisyon, malamang yun din ang gagawin niya sa buong Pilipinas, mga kuys, mga guys, no? Kaya pagdasal po natin na sana tumakbo si Yorme Isko, mga kuys, mga gayas. Sana lang, sana. Yan po yung mga nagawa ni Yorme Isko at yung pinag-aralan niya na hindi po alam ng maraming tao, mga kuys, mga gayas. Kaya araw-arawin po nating ipaalala sa mga tao kung ano po si Yorme Isko, sino po si Yorme Isko, at ano po ang kanyang nagawa sa Maynila, mga kuys, mga gayas. No? At may love shout out to Tita Ma'am Elsie, mga kuys, mga gayas. Yan po yung kanyang YouTube channel at saka Instagram, mga kuys, mga gayas, kay Alma at kay Ann, mga kuys, mga gayas, na andyan po sa Kuwait, kay Alma na andyan po sa Hong Kong, mga kuys, mga gayas, no? Big love shout out, yan mga solid pong taga-supporter natin yan. Hindi lang naman sila, mahilig lang po silang magkomento sa ating mga video, mga kuys, mga gayas, at lagi po yung nanonood dun sa LSO live stream ni Ma'am Elsie, mga kuys, mga gayas, no? Nag-live nga pala si Ma'am Elsie every day po, 3 p.m. Pilipinas time, mga kuys, mga gayas. At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm God. God bless all. Peace. Pilipinas, God first.